Ang gaan mo naman. Wala kang kahit 2 onsa ng laman sa katawan. Nagtatakas na nga. Sino bang anak ang may laman sa katawan? Mas malakas pa ang anak ko kaysa sayo. Humihinga pa nga ako. Mas maganda pa kaysa sayo. Sino ba ang nakakaalam kung kailan ka nakapikit? Kung ganyan ang sasabihin mo, wala nang kwenta. Sinabi ko na sayo, ngayon lang nangyari yan. Huwag nang magpaligoy-ligoy, sabihin mo na kung papalitan o hindi. Taon ng Yongja, ikaw na. Matapos ang tagutom sa labas ng bayan, wala nang ani. Lumalaki na ang loob mo, ah. Nagsimula ka ng magnakaw ng pagkain. Ano pa ang gusto mong gawin? Gusto mo bang umakyat sa langit balang araw? Lahat lumalabas na para maghanap buhay sa labas. Sino ba ang hindi gutom? Ikaw lang ang gutom. Sa bahay, may natitirang kalahating bulsa lang ng mais. Para to sa anak ko kumain. Ngayon, pinakain na kita ng damo, di ba? At ngayon pa, nanlilinlang ka pa na kumain ng mais. Sa totoo lang, ang buhay mo ay ubos na talaga. Talagang swerte ko, ang tagal kong pinagpala. Paano ka pa naalagaan ng ganitong walang kwentang pasaway? Ginoo at ginang. Naglakad mula sa gutom at paglikas. Sino ba ang hindi gutom? Yung mga bata ay kakain lang ng ilang tuyong mais. Bakit pa ganito kadramatiko? Ay, sino itong parang banal na nilalang? Lolaye, ang mga tao sa bahay. Ang bait-bait mo naman. Bakit hindi mo na lang siya dalhin pa uwi para alagaan? Sinasabi lang niya ang mga magagandang salita. Pero sa totoo lang, madali lang magsalita ng walang pakialam. Ang asawa mong babae hindi basta-basta. Mas mabuting iwasan na lang ang gulo. Hay, ang puso ng isang ina, sobrang tigas din, no? Hindi nila alam ang sakit dahil hindi sila tunay na magulang. Sana nga, hindi nila basta iniwan ang bata. Maaari na ring ituring na may kaunting konsensya pa sila. Ilde, huwag ka nang magsalita. Nandito na ang asawa niya. Nangangalap ba ng mga ligaw na gulay? Pweh, buwis buhay na ligaw na gulay. Kahit mga damo, wala nang natira. Pero medyo swerte pa rin. Marami akong nakuha na batang balat ng puno. Maglagay ka ng kaunting mais at pakuluan mo. Para may makain tayo. Kumakain pa tayo ng mais. Kung hindi ko lang ito natagpuan ng maaga. Yung mais natin. Kailangan pa niyang mapagod at makain lahat yun. Ako lang ang masyadong nainis. Lesiu. Sige na. Wala namang balak na ulitin pa. Sobrang payat mo naman. Wala kang kahit 2 pirasong karne sa buong katawan. Nagtitiis sa tagutom na panahon. Sino bang bata ang mailaman? Mas maganda pa ang sa amin kumpara sa iyo. Ito ay humihinga pa. Mas mabuti pa kaysa sa iyo. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal na siyang nakapikit? Kung ganyan ang sasabihin mo, wala nang kwenta. Sinabi ko na sa iyo, ngayon lang siya tumigil. Huwag nang magpaligoy-ligoy, sabihin mo na kung papalitan o hindi. Naku, kung hindi lang sana gutom ang anak ko. Umiiyak siya at nagmamakaawa araw-araw na kumain ng karne. Hindi naman ako ganoon kasama. Bakit mo sinusubukang kunin ang anak ko? Ibalik mo sa akin yan. Bakit tumakas ang hipag ko? Hayaang mahulog ang asong gala. Haha! Anong nangyari? Tanungin mo muna ang misis mo kung ano ang ginawa niya. Ibalik mo na sa akin ang anak kong babae. Hindi mo siya maibigay. Hindi siya mabuti. Gusto niyang kunin si King Tian. Para sa isang nakakatakot na kasunduan na walang puso. Hindi ba't gusto mo lang kumain? Ibibigay ko ang mga butil kapalit sa iyo. Kailangan ko ng 1 sako ng mais. Dagdagan mo pa ng 1 sako ng millet. 1 sako ng mais ay sapat na. Huwag kang magmalaki. Sa susunod, ang magandang panahon ay para sa aking anak na babae. Wala na itong kinalaman sa inyo. May sarili akong anak, sino ang magmamalasakit? Ate, anong nangyayari sa'yo? Ang daming pagkain. Bumalik ka na may ganitong payat na batang babae. Anong sinasabi mo? Paano mo naman nasasabi yan kay ate? Anong masama sa sinasabi ko? Lahat kami ay nagtitipid sa pagkain. Pero siya, napaka-generous. Bibigyan ka agad ng 1 supot kapag ngumiti ka. Gagawin ko ang lahat para makapaghunting at makahanap ng pagkain.
Hindi ko hahayaang magutom ang lahat. Ako ang bahala. Magsasawa na rin ako sa pagkain. Para sa pagkain ng mga bata. Mag-ipon mula sa amin dalawa. Maganda ang pagkakasabi. Kailangan talagang makakuha ng mga bagay kapag nanghuli. Ate at biyenan. Pakiusap, magbigay kayo ng opinyon. May mali ba sa sinabi ko? Hindi naman pwedeng hindi tumulong sa oras ng pangangailangan. Sila kuya at ate ang pinakamaraming naitulong sa mga nakaraang taon. Tumulong sa mga magulang sa pag-aalaga sa mga kapatid at mga anak. Yung mais ay 6 mula sa nakaraang taon. Ilang araw ka nang pumasok. Wala kaming opinyon. Wala kang pakialam dito. Bilang namumuno, hindi naman kami nakipag-usap kay nanay ng maaga. Magagalit kaya si nanay? Walang anuman. Matagal nang sinabi ni nanay na mag-alaga ng isa. Maganda ang araw, ayos lang ako. Lahat kami puro mga batang pasaway. Ngayon, meron na kaming maliit na anak na babae. Bago umalis, pinagbilinan ako ni nanay na magtago ng 2 supot ng pagkain sa ilalim ng sasakyan. Kamakailan, mas madalas din akong lumalabas para maghanap ng makakain. Siguradong hindi magugutom ang pamilya namin. Magandang araw. Sa susunod, magiging magulang na kami sayo, alam mo ba? Huwag kang magpapasindak sa anak ko sa hinaharap. Si King Chayan ang ate. Kayo, lahat, kailangang magpakita ng pagiging kuya. Maglaro kasama ang ate. Protektahan mong mabuti ang ate. Gets mo ba? Ah, ang Finn ng bunso. Anong meron sa bunso? Payat at maliit pa. Sino nang magpapahalaga niyan? Bunso, ako si segundo. Ako si tersero. Ako rin ang kuya. Ha ha ha. Madali bang alagaan ka sa bahay? Umaasa lang na ikaw ay lumaki. Palitan ng kasal para sa kapatid. Para makapag-asawa. Palitan ng kasal para sa kapatid. Pero may 5 kuya. Sa magandang panahon, isa lang ang tao. Hindi makakuha ng ganong kalaking pera. Siguro naiinis na kayo sa akin. Noon, palagi akong sinasaktan ni inay. Ngayon, umingiti si inay sa akin. Pero hanggang kailan kaya ang ngiti na to? Gutom ka na, siguro. Dadaling kita ni inay kumain. Kayo rin, maghugas na kayo ng kamay. Hindi kayo aalis. Gusto kong makita si ate. Wala namang karne. Sino ang gustong kumain, kumain? Kailan ba magkakaroon ng karne si Tia? Taon-taon ay payat. Siguradong masarap ang karne. Sana matikman ko. Ang mga ligaw na manok ay ligaw na manok. Nasaan na? Taon-taon, huwag kang gagalaw. Kapag gumalaw ka, mawawala ang karne na nakatayo sa harap mo. Ay naku, nahawakan na. Huwag mo siyang palayasin. Nahuli na. Ay naku. Dati, narinig ko lang na may mga pi na nahuhulog mula sa langit. Bakit may dalang ligaw na manok ito? Ha ha ha, sa wakas may karne na tayong makakain. Masarap ba ang karne? Siyempre, masarap. Nanay, magluluto na ako ng ligaw na manok. Kaya't makakakain tayo ng karne sa araw na ito. Kumain tayo ng karne. Kumain tayo ng karne, hahaha. Maging tahimik ka. Habang natutulog ang iba, mabilis na magluto ng tahimik. Ang makakain mo ay sa iyo na. Kung makita ka ng iba, delikado. Nanay, tingnan mo. Ito ang maaraw na araw. Sabi mo, swerte hindi ba? Kakatapos lang naming kunin ang anak. Naabutan namin ang isang malaking wild chicken.
Mahina ang batang iyon. Kung gusto niyo lang, walang problema. Wala akong pagtutol. Pero sabihin ko na agad. Kung iiwan ninyo siya, dapat siyang ituring na parang sariling anak ninyo. Kung hindi ka magiging mabuti sa anak mo sa hinaharap, mas maaga mong huwag nang mag-alaga. Kundi hindi lang anak ang aalagaan mo. Magkakaroon ka pa ng sama ng loob sa sarili. Inay, magpahinga ka na lang. Simula ngayong araw, ang araw ay para sa aking tunay na anak na babae. Sige na, tumulong na rin kayo. Ate, naayos na namin lahat. Naghihintay na ako sa iyo na magluto. Mabait na bata, ako ang iyong tiyahin. Hahayaan kong yakapin ka ng iyong ina sandali. Sa wakas, makakain tayo ng karne. Kailangan hayaan ang iyong ina na magluto. Kung hindi, sayang lang ito. Kayo mga bata, magaling kayo sa pagkuha ng mga ligaw na manok ngayon. Bibigyan ko kayo ng tig-3 piraso ng manok bawat isa. Huwag nang huminto dito. Lumipat ka na at kumain. Nakamamanghang araw, di ba? Hindi ako naiinip. Ayokong kumain, huwag. Saktan mo ako. Mabait na bata, huwag matakot. Walang sinuman ang mangahas na saktan ka sa hinaharap. Kung marunong ka, bigyan mo ako ng karne. May natitirang malaking hita ng manok. Hatiin mo naman sa akin. Isang araw na akong nakasakay sa sasakyan, hindi pa kita nakitang lumakad. Okay na yung may makain. Kailangan mo pa ng hita ng manok. Mukha kang hita ng manok. Ate, pumunta ka at kumuha ng panggatong. Pakuluin mo ng malambot ang hita ng manok at gawing pinupa para kainin ni King Tian. Bakit? Para sa kanya, nagbigay pa nga ako ng isang sako ng mais. Bakit pa niya kakainin ang hita ng manok? Yung ate at kuya mo mismo ang nagtipid mula sa kanilang mga bibig. Wala kang kinalaman dyan. May natira pa para sa'yo. Kainin mo na habang mainit. Uminom muna ng sabaw para mapainit ang tiyan. Kakain tayo ng karne muli. Sayang, ngayon ay nagtatakas tayo. Walang kumpletong pampalasa. Kailangan lang tayong makisama sa ganito. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, gagawan ka ng nanay ng paborito niyang manok na may kabute. Sobrang masarap na kayang-kaya mong lunukin pati dila mo. Ang dila ay hindi pwedeng kainin, may silbi pa ito. Bakit ganito kang bata, palaging nakakahumaling sa tao? Ha ha ha. Sobrang sariwa ng wild chicken soup. Kung may patatas sana, ilalagay ko na lang sa sabaw at papakuluan. Lalasa talaga ng sobra. Anong ginagawa mo? Ako, nagdadala ng sabaw. Huwag mong bitawan. Kuya, ikaw talaga. Nambabasto sa nakababatang kapatid. Walang hiya ka. Matanda ka na nga. Nakikipag-agawan sa pagkain ng bata. Walang hiya ka talaga. Huwag magmadali, tikman mo muna. Lunukin mo pa pababa. Sister, umalis ka na. Kuya ang magdadala sa'yo mag-ihi. Kung hindi, mamaya mahuhulog ang ihi sa pantalon at tatadyakan ni Lola. Umalis na, umalis na. Bata, hindi pwedeng mag-ihi kasama ang maliit na babae. Ano ito? Mainit na araw, gusto mo bang kumain ng patatas? Lutuing ng manok, masarap.
Talagang ikaw ang swerte ng ina mo. Huwag umiyak. Inay, huwag umiyak. Lahat tayo ay mga ina na. Bakit siya ganun kapangyarihan? Paano niya nagawang gawin yon? Ay naku, sa ilalim ng paa ni King Tian, may birthmark pa pala siya. Talagang napakaganda nitong kulay pula. Parang maliit na buwan. Ate, ito ang damit ni Chang Yan. Siguradong medyo malaki kay King Tian. Pero lahat ay malinis. Suotin mo muna. Bukas, kapag may oras ako sa daan, papalitan ko na siya. Sasabihin mo pa na kahit si ate lang ang tinitingnan. Bakit pa sila nakikisaya, mga pangalawang at pangatlong asawa? Hindi naman sila walang anak. Bakit sila abala sa isang ligaw na bata? Hindi na kayang magsalita ng ganyan ng aking tiyahin. Kumilos na ang nanay. Pagkatapos ng maaraw na araw, siya na ang tunay na anak na babae ng nakatatandang kapatid at asawa. Kagaya nila Chang Rui at Chang Su. Kung marinig ito ng nanay, mukhang mapapagalitan ka na naman. Saka, tingnan mo kung gaano kaawa-awa si King Tian. Sa murang edad, ang dami na niyang pinagdaanan. Kailangan tayong maging maawain sa kanya bilang mga tiyahin at tiyuhin. Walang nakitang nagmamadaling maging tiyuhin sa ibang tao. Saka, kulang na nga lang ang bigas sa bahay. Ngayon, nagbigay pa ng isang sako. Paano na kami mabubuhay sa hinaharap? Hay! Nandito si nanay. Bakit ka nag-aalala? Saka na. Basta magkasama ang pamilya. Kahit ano, kakayanin natin. Parang tanga ka ba? Sobrang nakakainis. Ay naku, huwag ka nang magalit. Bukas sa umaga, lalabas ako para maghanap ng makakain. Sa oras na iyon, ibabalik ko sa iyo ang bahagi ko. Sino ba ang nagmamalasakit? Mahalaga ka sa akin, okay na ba iyon? Ngayon ay maayos na. Dahil sa damit na ito, hindi na ako malamigan. Salamat, ate Ye. Mula ngayon, ikaw na ang anak ng pamilya Ye. Alaynan. Dumapa ka sa tabi ni Lola para matulog. Sige, matulog na tayo. Anong nangyari? Matulog ka kasama si Lola at ang mga kuya mo, ayos ba? Chang Rui, pumasok ka na dito. Kayong lahat, magkasiksikan kayo. Hinawakan ka ni inay at dinala sa langit. Haha, ayos lang, ngayong gabi may hangin na. Magkasiksikan tayo matulog, mas mainit. Salamat, Lola. Salamat, Kuya. Haha, talagang mabait itong bata.
Di ba? Hindi ko rin alam kung bakit. Talagang ikinatutuwa ko ang magandang panahon. Hindi naman ito sariling gawa ko. Bakit ko pa ikagagalit? Gusto kong maginhawa. Sasamahan kita. Eh. Bakit mo basta-basta kinukuha ang patatas sa bahay? Ano nang nangyayari dito? Gutom na ako. At hindi naman ito mahal. Saka pa nga nakakain. Kain ka na, hindi ako gutom. Bless you. Ayaw mong kumain, sige na lang. Sino ka? Anong ginagawa mong kumain sa kalagitnaan ng gabi? Ang bango, ibigay mo lahat ng masarap na pagkain. Ibigay mo rin ang mga butil. Ah. Ibigay mo ang masarap na pagkain. Mga kapatid, may pagkain sa bahay niya, sumugod tayo. Kailangan pa rin kumain ng karne. Kailangan kumain ng karne para magkaroon ng lakas. Sana araw-araw may karne tayong makain. Mede, bumalik ka na matulog. Nasaan si Feng Li? Ay naku, ikaw na pang-apat na kapatid na babae. Talagang kailangang mas pag-igihin pa ang lakas mo. Mga duwag na walang tapang. Ganito ka na lang natakot. Paano kung makaharap ka talaga ng mga tulisan? Wag mong iisipin ang mga yan. Ay naku, wag magalit, Bodhisattva. Ang masama ay hindi epektibo, ang mabuti ay epektibo. Si Laozi at ang iyong asawa ay dumating. Inay, alam kong nagkamali ako. Bukas ng umaga, lalabas ako para maghanap ng makakain. Babayaran ko ang mga patatas na naubos sa fengyan. Inay, nagising ako sa gutom sa kalagitnaan ng gabi. Huwag mo akong gawing ganito. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Kalahati ng rasyon ni Laozi ay napunta sa tiyan mo. Itong patatas ay pagkain ng buong pamilya. Nagnakaw kayo ng pagkain sa gitna ng gabi at nagdala pa ng panganib. Kung talagang makatagpo kayo ng mga tulisan, lahat tayo ay madadamay dahil sa inyo. Sinasabi ko sa iyo, kung muling gagawa ka ng ganito, ikaw ay nagkasala pa. Ikaw na isang tanga.
Papalagpagin ko ang mga binti mo. Wag nang pag-usapan yan. Sobrang maayos ang biyahe natin. Hindi tayo dapat makatagpo ng mga tulisan. Basta't ingatan mo sila dalawa. Sino ang mag-iingat sa kanila dalawa? Natakot kasi ako na baka mapikon sila sa nanay. Sige, matulog na kayo ulit. Natatakot ka ba? Bakit ang galing-galing ni King Tian? Sige na, matulog na kayo agad. Bukas, magluluto si mama ng nilagang patatas para sa'yo. Masarap, di ba? Eh, bigyan mo ako ng pagkain. Sige, mabait. Hintayin mong makakain ako bago ka kumain. Nanay, sabay tayong kumain. Kakain ako kasama mo, nanay. Tingnan mo. Ay naku, hindi ba't ito ay itlog ng gubat? Tama ka. Mainit pa ito. Siguradong kakababa lang nito. Mas mahalaga ito kaysa sa patatas. Siguradong hindi na ako pagbabawalan ng nanay. Ikaw, tanga, kaya mong tumubo mula sa tambak ng damo. Galing ito sa mga ligaw na baybe. Nangangalap ka lang ng itlog, hindi ka naman nangingitlog ng bibe. Ay naku, tingnan mo ang isip ko. Aalis na ako para mag-set ng bitag. Ito ay itlog ng pato. Pag napisa, magiging sisiw na pato ito. Inang pato. Hindi ito pato. Ito ay itlog ng pato. Ito ay pato. Nung ikaw pa, hindi mo alam. Talagang galing mo. Kakababa ko lang ng trap. Pagkatapos, yung dalawang tanga, nagmamadaling pumasok. Dali, itali ang beak ng wild duck at ilagay sa kawayan. Takpan ng konting bagay sa ibabaw. Gamitin sa gabi sa lugar na walang tao. Matamis na pusa. Huwag ka nang makialam dito. Mabait na pusa. Huwag ka nang makialam dito. Dalhin mo ang kapatid na babae doon. Ayusin mo na, kailangan na nating umalis. Kapatid, halika't tingnan mo ang malaking langgam. Kapatid, dadalhin kita sa pugad. Dahan-dahan lang, huwag tumakbo. Huwag mong ihulog si ate. May langgam, ano ang ginagawa niya? Nagdadala siya ng mga bagay. King tignan mo. Niligawan mo na naman ang langgam. Tingnan mo ako. Ay, subukan natin ulit.
Alainan. Maitim na araw-araw. Kumain ka, ate. Matamis ba? Matamis? Ha? Sino ang nagmamalasakit? Anong ginagawa mo? Gusto ko talagang pakainin ka. Ha? Ha? Ha ha ha. Unang beses na sumakay ng sasakyan sa magandang panahon. Kayo dalawa, dapat niyong alagaan siya. Huwag na huwag siyang pababayaan na mahulog. Naiintindihan ba, Jason? Mag-relax ka, tito. Tinitingnan ko ang kapatid na babae. Darating ang tatay para humila ng sasakyan. Ang nanay ay susunod sa tabi ng sasakyan. Huwag matakot sa magandang panahon. Maging mabait at umupo lang kasama ang mga kuya, okay ba? Okay. Magandang panahon. Bakit hindi mo pa tinatawag ang tatay? Oh, hindi tama, bakit nakasakay ang pangalawang asawa? Araw-araw, alam na nakatingin sa iba. Kailangan ng pangalawang asawa na baguhin ang damit ni King Tian. Hindi siya sasakay sa sasakyan. E di dalhin mo siya. Hindi ba't pagbabago ng damit lang yan? Sino ba ang hindi marunong? Kung papayagan mo akong sumakay, kaya ko ring magbago. Ang damit na ginawa ni Tia ay napakaganda. Ang manggas ay nakatali sa baywang. Pwede na itong gawing sinturon. Haha, sobrang nakakatawa. Kahit anong pagbabago, okay lang. Basta masuot lang, ayos na. Hindi naman tayo naghahanap ng asawa. Sige na, maglakad na tayo. Ngayon, ang bawat araw ay mas malamig kaysa sa nakaraan. Kung hindi tayo makakarating sa loob ng pinto bago ang simula ng taglamig. Dito sa disyerto. Maaaring mamatay tayo sa lamig sa gabi.
Ate, subukan mo na kay King Taean. Tingnan kung bagay sa kanya. Ang bulak na ito ay inayos ko na muli. Naglalaro siya. Mabilis na umiikot si Almira para makita ni inay kung tight o hindi. Gusto mo ba? Kailangan talaga ng isang anak na babae. Kahit anong suotin, ang ganda. Hindi tulad ng mga batang lalaki sa bahay namin. Bagong damit, malinis lang hanggang isang insenso. Para lang masayang ang mga bagay-bagay. Salamat, Tia Er. Talagang magaling si Tia Er. Basta gusto mo, ayos lang. Babalik si Tia Er para gumawa ng jacket para sa'yo. Para hindi madumihan ang jacket na ito at mahirap linisin. Anong luto ng pato mamaya, inay? Isang piraso, dagdagan ng patatas, pakuluan hanggang malambot. Kung hindi, hindi ko kayang nguyain. Isang natira, kung anong gusto nyo, gawin nyo, wala akong pakialam. Kakainin ba natin pareho ngayong gabi? Lumalamig na ang panahon. Kailangan na rin nating magmadali. Kailangan kumain ng mabuti para mailakas sa paglalakad. Sige, hintayin mo lang akong kumain. Ha 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 ha. Ate, talagang magaling ka sa pagluluto. Kahit na kulang sa langis at sangkap, ang sarap pa rin itong gawin. Ang sabi mo naman, Carnito, bakit hindi pa rin masarap ang gawa mo? Siguradong hindi kasing sarap ng luto ni ate. Kung may lakas ka, gawin mo rin. Tita San, huwag mong kalimutan. Yung pato ngayon, kinuhain ng asawa ko. Hindi naman ikaw ang nakakuha, anong kinikilig ka pa? Tama na, huwag nang mag-inarte pa. Mabilis na kunin ang mga pinggan at kubyertos, maghahanda na tayo ng pagkain, haha. Kain na tayo. Kain na sa araw-araw na maliwanag. Ay naku, sabi ko na, magkaiba talaga ang batang babae na ito at yung batang pasaway. Tingnan mo, takot si King Tian na mabahiran ang suot niyang damit. Tingnan mo ang mga nanghuthot sa bahay namin. Isang araw pa lang suot ang bagong damit. Hindi mo na makilala sa dumi. Mabuting bata, umupo ka dito. Salamat, tita. Tita, gusto ko rin ang upuan. Yung pantalon mo mas marumi pa sa lupa. Anong upuan ang gusto mo? Huwag nang mag-ingay. Umupo ka at kumain ng maayos. Tingnan mo ang anak mo. Kung gusto, kunin mo na. Hindi naman ito kung anong pambihira. Ganyan talaga ang mga bata. Kapag may nakikita silang iba, gusto rin nila. Isang-isa lang, huwag mag-away. Sana may harina na lang sana. Gumawa tayo ng isang kawali ng lotus leaf pancake. Magdagdag tayo ng tamis na sarsa. Gupitin ang pipino at sibuyas, balutin. Yan ang tamang pagpili.
Mas lalo pang masarap ang lasa niyan. Kuya, ito ang pinakamasarap na lechon na nainom ko. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganitong busog. Mukhang tama ang sinabi ng nanay dati. Talagang mas madali makahanap ng pagkain habang papasok sa loob. Hih! Ang saya, mula nang magkaroon ako ng kapatid na babae. Araw-araw, nakakakain ako ng maayos. Oh, alam mo ba kung bakit? Kung bakit palagi kong sinasabi sa inyo na may kabutihan ang nagbabalik ng kabutihan. Bawat kasamaan ay may kapalit. Kaya't dapat tayong maging mabuti kay King Tian. Isipin natin si King Tian bilang pamilya. Alam ito ng Bodhisattva. Kaya't ibibigay niya sa atin ang mga biyaya. Magkakaroon tayo ng masasarap na pagkain. Naiintindihan mo ba? Inay, kami ng asawa ko ay nag-ampon kay King Tian. Hindi para sa anumang gantimpala. Hindi ba't lagi mong sinasabi na ang pinakamahalaga sa buhay ay ang walang panghihinayang? Ha 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 ha. Ang asawa ng panganay ay isang matalinong tao. Ako na ang nagiging emosyonal. Dapat ay ilagay mo lang ang puso mo sa tiyan mo. Nasa hinaharap pa ang magagandang araw mo.